So yun na nga, magandang araw ho sa inyo lahat dyan ng mga nanonood sa aking mga videos. Sa mga kakabalik lang, kakatune in pa lang, so welcome mo kayo dito. And sa mga kakabalik pa lang, welcome back ho sa inyo. Long time no see, but now see now. So ngayon, ang context, ang pag-uusapan ho natin sa ating video, yung ating content is all about sa aking video, no? Nung mga nagdaang taon pa, I mean, basta like 3 years ago, 2 years ago, or 1 year ago, na in-upload na dito sa, sa aking channel. Meron kasi tayong bagong viewers na talagang nagmamarathon ho talaga siya, no, since siguro mag-iisang linggo na rin na ang nakalipas, no, sa na-observe ko lang, no, so keep on commenting talaga siya, which is okay na din naman, no. And I would like to say thank you sa panonood. Joko Rockod Kills 3990 username, no. So clearly, obviously, siya ay isang Cebuano na yun na nga, nagkomento siya sa lahat ng mga content ko about Cebu, featuring Cebu. So this time meron siyang kinomento, no, na ayun na nga sa aking content, na ang title is Mactan Cebu International Airport, Manila, Naiya, Clark ay 3 major airports in the Philippines. So hindi ko na nabanggit dito yung Davao City, no, so mali pala to, dapat ang title dito is Mactan Cebu, Manila, Naiya, Clark, and Davao City, the 4 major airports in the Philippines. Pero okay lang yun, no. So siguro di ko alam kung anong pinagsasabi ko sa content na to dito, anong mga pinagkikwento ko, yung sinishare ko ng mga thoughts and opinion. Kasi napakomento ulit si Sir Joko Rockod Kills 3990 na. Ang sabi niya dito, if we talk about tourists sa Davao, mga Pinoy raman pod nga dili taga Davao, curious lang nga moanha sa Davao. Pila ra pod kalugas ang mga foreign tourists sa Davao, wala man pod mga tourist places sa Davao, dili pareha sa Cebu, number 1 tourist destinations in the Philippines. So yan po yung kanyang komento, no. So andito po, oh, yan, ipakita ko sa inyo, ha. Hindi na lang paano ba? Oh, yan po yung kanyang komento, no. Joko Rockod Kills 3990. Shout out sir, ha. Maraming thank you. First and foremost, I mean, first thing first, no. So first of all, I would like to say thank you na nanonood ka talaga lagi sa aking mga video. Nag-skip ka mo ng ads o wala, so it doesn't matter, no. Ang mahalaga dyan nakuha ko yung attention mo dito, so ibig sabihin, no, effective yung aking pagbablog. Dyan na nga, napakomment ka talaga dito. So yan po ang mga kagala, no, si Sir Joko Rockod Kills 3990, ang sabi niya. If we talk about, so yan na nga, sabi niya is walang ang mga pupunta na sa Davao City. So I think ang ko dito, ang topic ko dito is about tourist. So okay. So sabi niya, alam ko na bakit hindi ko sinabi ang Davao dito. Kasi nga ang Naiya, Mactan and Clark ay meron silang things in common, which is tourist, no, international tourist arrivals. So tama pala. So Davao City, aminin natin mga taga Davao, wala naman taga tayong maraming bilang ng mga international tourist arrivals sa Davao City, no. So ang mga lumalapag na talaga sa natin, paliparan, pandaigdigang paliparan ng Davao ay mostly mga delegates, no, from different regions in the provinces. Iba naman ay mga local, mga Pilipino, no, na mga turista. Pero syempre, hindi naman natin yan kailangan ilalang lang, no. So Toyo, Sir Joko Rockod Kills, hindi naman natin yan pwedeng i-disregard, or hindi natin yan pwedeng i-disvalue, no, yung ating mga kababayan natin, kasi they're working hard for the money para makapag-tour, makapaggala sila sa Davao City. So hindi natin pwedeng Pilipino lang naman yan sila, oo, mga local lang naman, mga Pinoy lang naman na curious sa Davao City. So sa iyo lang sila, pero para sa akin, I would like to say thank you, no, sa mga hindi taga Davao City, sa mga taga Visayas and Luzon, no, na pumupunta sa Davao City, Zamboanga, Cagayan de Oro City, taga Butuan, na nagpupunta sa Davao City and Pagadian City, no, sa Zamboanga Peninsula. So sa mga nagpupunta ho dito sa Davao City, wag kayo makinig kay Joko Lord, ha, kasi kung sa kanya kayo lang, nilalang ho kayo, para sa akin as Davaoeño myself, as a Filipino, I would like to say thank you for spending, no, your money sa Davao City. Maraming salamat sa pagbook ng mga ticket ng eroplano balikan. So yan, isa yan sa parang masasabi nating traffic, no, traffics ng Cebu Pacific, di ba, na kaya sila hindi talaga magtanggal ng kanilang mga flights sa Davao City, kaya nila dadagdagan pa ng maraming aircrafts, maraming flights going to Davao, and going to Davao, kasi nga napapansin ng mga ng Negokongwe, no, na ang Davao City ay isa sa paboritong destination ng mga lokal na mga Pinoy, no, I mean mga local tourists, no, mga lokal na mga turista, mga Pilipino. So
So maraming thank you sa inyo. So dahil dyan, nakakadagdag ho kayo ng GDP ng Davao City. Davao City is very napakalaki ng GDP ng Davao City. Pasok sa ang Davao City sa top 5 or Magic 5. So ang mga pasok dyan sa Magic 5 na yan, that's 2024 ha. 2025? Tama. So ano ba yun, no? So syempre number 1 dyan ang Makati City, number 2 ang Quezon City, number 4, hindi ko na alam, basta sure ako dito, number 1 ang Makati, number 2 ang Quezon City. Ano to ha, we're not talking about assets ha, we're talking about GDP. Magkaiba yung assets and GDP. Marami kasing assets na hindi naman ganun kalaki ang kailang mga tawag nito, yung kailang binibigay na revenue. Marami lang assets. So kaso nga lang hindi siya maliit lang ang kanyang mga production, or ibig sabihin binibigay ka na revenue. Okay, so let's go back to GDP sa Davao City. So pasok ang Davao City alongside with Makati, Manila, Makati, Quezon City, Manila, Taguig, and ayun, Davao City. So nasa last spot man ang Davao City sa Magic 5. Okay na yun, mahalaga, pasok tayo. We're almost 600 billion pesos ang natin, yung ating GDP. So sabi nga nila, grabe daw ang Davao City GDP kasi maraming kahit pa pagsasama-sama ang mga ibang highly urbanized city na pasok sa richest city in the Philippines in terms of assets, ay hindi naman daw, pagdating naman sa GDP, kaya yung 3-4 na yun ay kahit ipagsama-sama ang mga GDP ay hindi nila kayang banggain, no? Hindi na kayang malampasan ang GDP ng Davao City alone. Pero yun na nga, balikan natin yung mga local tourists na tinutukoy ho ni Sir Jokuro Kodokyuls at 3990 na mga local lang naman daw, hindi daw mga foreigner. So foreigner and the local same lang kasi ang pera niya, no? Oo. Pagdating sa Pilipinas, ang dollar converted into peso na rin naman na. Tsaka, ang makikinabang lang din naman sa sa mga tourist money, sa mga foreigners na pera is yung mga hotel na nag-overprice, 'di ba? Napaka-unfair no. Kapag American, European, basta foreigner ka punta ka ng Pilipinas, times 2 times 3 ang yung babayarang mga produkto, kahit pa kaparehas lang naman ang quality quantity sa na ina-avail ng mga local din ng mga turista. So doon pa lang parang hindi rin maganda. Anyway, so balikan ho natin yung sabi ni Sir dito. So sana ba tayo? Yan na nga, mga Pilipino lang naman, no, na curious about sa Davao City. So again, kung lang kayo kay Sir Joko Lord na taga Cebu, ako naman as Davaoenyo myself, I would like to say thank you. Hindi man sa Davao, punta kayo ng Clark, Cebu, Siargao, Boracay, Iloilo, Luzon. Maraming thank you ho sa inyo kasi imbes na pupunta, kumbaga, instead of spending money somewhere else, no, sa ibang bansa, so dito kayo sa Pilipinas nagwadwad ng yung pera, which is very good nun. Okay yun, appreciated yun kasi dagdag ho yun sa GDP ho natin. So yung ating pera ay nagsisirculate lang ng maayos, no. So circulating well, no. So dito lang din sa Pilipinas ang pera natin mawawala, magagasta. Okay, so ang sagot ko dito kay Sir Joko Lord Ridicule, tapos wala rin sinabi niya pala. So pila ra po daw kalugas ang mga foreign tourists sa Davao. Okay, so answer ko dito naman sa mga yes, totoo ho ito si Sir, tama ho kayo na pila lang gid kalugas. Ilan lang talaga, bilang lang sa daliri ang mga taong napupuntahan sa Davao City ng mga foreigners, no, mga westerners, ganun. Totoo yan. Ako makapagsabi niyan, no, I can attest to that, na marami dito, ilan dito mga foreigners, no, mostly mga retired, mga matatanda. Wala ka talaga masyado dito, wala ka masyado makikita mga bata, mga bagets, no, na mga westerners sa Davao, kundi mga matatanda na, kasi dito nga sila magsuspend ng halang rest of their life, no, dito sila re-retire kasi nga yung kailang locus. Davao City is a locus of living, tapos safety din sila dito kasi matatanda, hindi na sila marunong makipagsuntukan sa mga kriminal, hindi na nila kayang makipag-agawan sa mga snatcher na kailang mga gamit. Kaya dito sila sa Davao City kasi safety sila dito, no, kasi Davao City is one of the safest city in the Philippines. So hindi man number 1, so at least isa siya sa pinaka safe city. Ngayon kasi parang meron akong narinig na balita about safest city, parang number Baguio, Davao, and Lucena City ng Quezon Province. So I don't know bakit nawala si Makati and Iloilo, kasi sila kasi yung top 3 dati, Davao City, Iloilo, and Makati. Okay, so natanggal ang dalawa, balik si Davao City ang nananatili, pero hindi siya number 1. Okay? Pero wala pa yung kumbaga dumaan lang yung sa feed ko sa wall, hindi ko tinindan, hindi ko binasa. So yun lang.
So mayroon naman tayong ano dyan, mga shared post. So basahin natin yan one of these day, no, or mamayang hapon o ngayong araw, depende, sometimes, no, ikukontent natin yung Cebu City in the Philippines, latest update. Okay, so sabi ni ano nga, so si Jokoro, na ilang lugar, so totoo yan, no. So Davao City kasi is ano, Cebu City, kaya yung mga nag-andito mga matatanda talaga. Tapos mas ano, meron ako napanood pala na vlogger na westerner, I don't know, American siya, basta westerner, matanda na siya, mataba, na nakapagpangasawa ng taga Davao City. Sabi niya, dalawa sila nag-uusap ng mga foreigner na kinumpir ang Cebu in Davao City. Sabi nila na kapag gusto mo daw makahanap talaga ng legit na pag-ibig, hindi scammer, hindi mandaraya na mga Pilipina, kung hanap talaga ay true love dito ka sa Davao City. Kasi ang mga taga Davao ay hindi sila parehas daw sa Cebu na ang mga babae ay nakailang foreigner na, no, sanay na sa foreigner, makipagrelasyon sa mga foreigner. So dito sa Davao City, one man is a woman, yun ba yun? Basta parang gano'n, no, parang isa-isa lang talaga, no. So hindi kagaya sa Cebu na nakailang beses na nakapagjowa ng mga afam. So dito sa Davao City, isang jowa kasal agad, jowa asawa agad. So in short say, when it comes to loyalty pagdating sa mga relationship sa mga foreigner, Davao City women is commendable, no. So dihamak na mas loyal daw mga taga Davao. Hindi daw scammer, no. Hindi nila pinaglalaroan ng pag-ibig, hindi naghahanap na, hindi pera ang habol ng mga taga Davao. I mean, yes, pera is pera talaga sa AFAM, no. Pero hindi talaga typical na pera lang ang habol. Kumbaga love talaga siya, tapos money say comes next, di ba? Ganon. May pera o wala, pag mahal ka ng Davaoeña, mahal ka talaga. Ganon yun. So sa Cebu is the other way around. Ganon. Sa mga magtatanong dyan kung anong channel yun, mamaya hanapin ko yun. Tapos comment lang kayo dyan, no, para mai-paste ko yung link. Okay, so sabi niya pa dito, wala man po mga tourist places sa Davao, dili pareha sa Cebu, number 1 tourist destination in the Philippines. Okay, so I would like to disagree, no, sa sinabi mo dito, Sir Joko Lord. Hindi totoo yun na walang tourist spots sa Davao City. Napakarami ho. Meron kaming kung meron kayong Taps, meron kaming Langob, no, diyan sa may hilltop, meron din kaming Jacks Ridge na basta marami kaming mga tourist spots dito. Sa Davao City nga lang ay hindi masyadong priority dito. I don't know, ha. Kung may makakarinig dito na nagtatrabaho sa City Tourism Office ng Davao City, let me know in the comment box, no, kasi hindi ko talaga alam kung anong pinagagawa ng natin City Tourism Office about sa ating tourism, no, sa ating sa promotion. Kung meron ba silang pinopromote, di ba, kasi aminin naman natin mga taga Davao City, milya-milya talaga layo natin sa Cebu when it comes to tourist promotion. I mean, tourist destination promotion, di ba? Sa kasi sa Cebu, grabe yung nila doon, di ba? Para isa 'yun sa kanila pinaka-expertise. Pero okay lang din naman 'yan kasi every cities nga may kanya-kanyang may kanya-kanyang taste, may kanya-kanyang priorities, may kanya-kanyang expertise. Sa Davao City, ang expertise ng natin government dito is safety, tapos progress, gano'n, no. So never mind sa mga tourists, tayo nang bahala diyan. Meron naman tayong Samal, meron tayong Buda, meron tayong Mount Apo. Marami na tayong dapat puntahan sa Davao City. Yun nga lang sometimes talaga nagmamatter talaga yung matinding promotion. So shout out mga taga City Tourism Office of Davao. Tama ba yung sinabi ko dito na hindi masyadong badiin ang inyong promotion, no, sa ating mga magandang tourist spots in the tourist destination sa Davao. So observe ko na din naman yun kasi dahil sa resulta din, no. Pero okay lang yun, ha. Wala talagang tayo mga taga Davao, ako magsasabi para sa inyo, ha, na sa totoo lang okay lang talaga sa atin na walang masyadong turista na mga foreigner. Kasi Davao City alone is mga Davaoeño people, we have 2 million, no, population, mahigit na. So enough na yun para masustain natin ang ating economy. So we don't need tourist money from foreigners na mga abusado lang dito. Mga abusado din naman ang iba, no? Mga nag-iosik kung saan, basta mga burara, no? Mga baglain. So hindi pwede yun dito sa Davao City. Okay, so ito na yun. So ang ko dito, ang reply ko naman sa kanyang chat or sa kanyang comment ni Joko Lord ay yun na nga, parang nag-second emotion ako at nag-agree sa kanya dito. Yun na nga, ulitan na, if we talk about tourist sa Davao, mga Pinoy raman po ang mga dili taga Davao, curious nga mo sa Davao, pila ra pud kalugas mga foreign tourists sa Davao, wala man pud mga tourist places sa Davao, dili para sa Cebu number 1 tourist destinations na Philippines. So my answer is yes, and daghan pud kaayog bawal sa Davao, maong samot gyud nga walay tourist. Number 1 is example,
Ang example sa bawal is bawal maglabay og basura biskan asa, bawal magyusi sa public spaces, bawal mag-inom lampas 1 AM, bawal magpaboto og any fireworks displays etc. Bawal mag-jaywalking, though bawal man pud unta. I mean murag bawal man pud gyud hinuon sa kolon ang jaywalk. Oo, pero sa Davao City kasi ano talaga no, ang jaywalking no is ano siya parang implemented and well observed ng mga taga Davao. Oo. Okay, walay red district sa Davao City like Maxilom ng Cebu and Walking Street ng Angeles. So, peace living ang lifestyle sa mga taga Davao, meaning dili ra pud kaayo big deal nga walay tourists kay locals. Kay locals alone is enough to sustain the economy. Tourist money is good but tourist money is good but Davao City's GDP is huge, like almost 600 billion. So tourist money might be irrelevant. In additional pa, ayan ang ano, so okay lang na walang masyadong turista ang Davao City basta walang masyadong kalat. Wala din kaming masyadong problema when it comes to security. Walang maririnig ng mga Amerikano dito, mga foreigners na nananampal ng mga waiter, 'di ba? Nananakit ng mga empleyado, mga gano'n, no? So 'di ba, tinan mo yung ano, yung vlogger na Russian American, 'di ba? O pinagbabastos niya ang mga tao sa IT Park sa Cebu. So kumbaga ang mga taga Cebu okay lang na binabastos sila ng mga foreigner. Okay lang sa inyo, 'di ba? I don't know kung okay lang, no. So okay, tatanungin ko na lang kayo. Okay lang ba sa inyo 'yan mga mga Cebuano na 'di baling binabastos ang inyong mga kababayan doon sa IT Park, binabastos yung mga babae diyan? Ang mahalaga may pera kayo, meron kayong tourist money. So let me know in the comment box. So kami mga taga Davao City, ako hindi ko naman sinabing lahat ng mga taga Davao is same sa akin ng sentimento and the opinion and views and perspective. Para sa akin as a Davaoenyo myself, parang di bali ng ano, kakain kami ng durian. Di bali ng ang pera namin galing sa durian, saging, kakao at kung ano na pang mga local produced products ng Davao City. Di bali walang tourist money, ang mahalaga is yung aking mga kababayan mga Davaoenyo safe from danger, no, safe from abusive foreigners, ganun lang. So that would be all. Thank you for watching and I have to say bye bye. And of course my greatest flex talaga Mount Apo, pero hindi siya makikita for today's video kasi nga makulimlim, I mean ano siya, maulap, so nagtatago siya. So sige lang, sometimes akyat ulit ako dito at request na kayo dyan, no, nang maipakita ko sa inyo ulit yung ano, yung perspective na ito dito na napakaganda at makikita yung Mount Apo. Diba? Ganda niya, no? So ang Davao City is ano siya, no? Just like any other city in the Philippines na ang kanyang formation, ang setup is mayroong mountainous down to streaming down to sea, open sea. So okay na tayo, ha. Maraming thank you sa mga nanonood dyan. So ito na yung ano natin, yung aking response kay Joke Lord. So sana nagustuhan ninyo yung aking sagot as Davaoenyo, no? So see you sa susunod na video.